Tsa-tsa sa dagat, ginagawa ng mga lokal para may maihain sa mesa. Yan ang kakaibang diskarte ng ilang lokal dito sa Aklan. Dahil ang isang klase ng kabibe sa kanilang lugar, lumilitaw lang daw kapag sumasayaw at kinikembutan. Kimbot ng cha-cha. Dito sa Aklan, buong puso nilang pinagyayabang ang pinakamamahal nilang Ati-Atihan Festival na binansagan ding Mother of all Philippine Festivals. Buhay na buhay ang makukulay na daan at kahit saan punong-puno ng matatamis na ngiti. Malalakas na tugtugan at masiglang sayawan. Sa Bakato, Aklan, may mga lokal na hanggang sa pampang ng dagat sumasayaw. Hindi para sa selebrasyon, kundi bilang diskarte para may makain at para sa kanilang kabuhayan. Ito na oh. Ang kanilang pakay, ang maliit na kabibe na kung tawagin ay agihis. Ang agihis ay isang uri ng shellfish na tinatawag ding wedge clam o bean clam sa Ingles. Makikita sila sa mga thwash zones sa sandy shores at tinuturing itong mga filter feeders. Ibig sabihin, kinakain at sinasala nila mga lumulutang na plankton, bakterya at iba pang organismo sa dagat. Abo tagid nga nasayran Kuya Kim. Kahit parehong kaliwa ang mga paa, pwedeng-pwede raw manguha ng agihis. Ang matitigas na kembot, tila napapalambot ng panahon. Sumasayaw ka para ang agihis ay pumasok dito sa sungya. Sa fishnet namin. Ang songya ay isang tradisyonal na kagamitan na sumasala sa buhangin, bato at agihis habang bumabalik naman ang alon sa dagat. Marami pong nagkumukuha ng agihis at binibinta nila sa bayan kasi masarap naman talaga yung agihis kaya lagi yung nabibinta. Yung isang baso, 20 pesos. Sasalahin na nila ang mga nakuha sa songya at tatanggalin ang mga bato na nahalo sa pagkuha ng agihis. Ito po yung agihis. Ganito po siya kalaki. Bakit nga ba kailangan pang sayawan at kembutan itong agihis? Bago sagutin yan, dapat muna raw lutuin itong agihis. Nakuha namin dun sa tabing dagat at ito na huhugasan namin. Kailangan po talaga siya mga 1 day at lulutuin na siya agad. Ito na po yung agihis. Lambot siya at masarap. Lasa po siyang parang tahong. Yung mga agihis, freely roaming sila sa sand. So kapag malakas ang alon, nasususpend yung phytoplankton na kinakain nila. Kaya lumalabas sila. Pero pagka mainit, dahil nga sensitive din sila sa init ng tubig, bumabaon sila sa sand para mas malamig. Yung pagkakaroon ng iba-ibang kulay ng agihis ay isang adaptation. Yung kulay nila katulad nung kulay ng buhangin, mas malaki din yung chance na hindi sila kainin o hindi sila piliin ng mga predators. Pero bakit nga ba sinasayawan at kinikembutan ng agihis? Hindi lang ito for fun. Karaniwan kasi nakabaon sa ilalim ng buhangin ang mga agihis. Kaya sa pamamagitan ng pagsasayaw ng mga lokal na malatsa-tsa, nagugulo ang buhangin at lumilitaw ang mga agihis bago ito padaanan ng songya. Ito, pag binuksan natin, ito yung dalawang siphons niya na ginagamit niya pangkain. Ito yung muscular foot na tinatawag, yung parang dila na ginagamit niya pang baon sa buhangin. Sino mag-aakala ng pagsasayaw hindi lang pala exercise? Pwede rin palang diskarte para mabusog ang ating tiyan. Ang dami mong alam, Kuya Kim!